siya yung gumagawa ng inflammation, na yung inflammation nagkukos din ng maraming diseases sa katawan natin. Kung konti lang, maganda ang free radicals. Pero kung naparami na, naku, may problema na yun. Tapos yung isa, nagtatransform, nag-mutate, nagiging cancerous. So almost lahat ng cancer, galing rin sa free radicals and the mutation ng inflammation. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon ang topic natin ay ang tinatawag na free radicals. Hindi new radicals, banda yon nung 90s. Free radicals. Madalas nating marinig to nang may kinalaman sa kung ano-anong sakit. So here to discuss the concept of free radicals with us today is of course our medical director, Dr. Anthony So. Doc, diretsahan tayo as usual. Ano po ang free radicals? Okay, ang free radicals, isang molecule kasi siya na may unpaired electron. Kasi ang atom kasi, merong, di ba yung parang mundo natin, di ba? Merong moon na umiikot. Ganon din yung mga atoms. May atom, may electron na umiikot. Ngayon, kung unpaired electron, kung kulang siyang isa, wala siyang kasama, yan ang tinatawag na free radicals. Or may sobrang, dalawa na nga, dinagdagan pa siya, free radicals na rin siya. Basta may unpaired, o kulang man o sobra, free radicals po siya. Okay. So, sa mga medyo nakalimutan na yung mga basic nating science ng grade school at hindi doktor, layman kagaya ko, bibigyang liwanag lang natin ng konti. Lahat ng matter, kasama na ang katawan natin, binubuo yan ng mga atoms, molecules, at yung mga atoms mo, yung nucleus niya, yung sa gitna, mga selula mo, lahat na, buto mo, balat mo, mata mo, bituka mo, lahat gawa sa ganyan. So, yung mga yan, sa nucleus nila, meron tinatawag na protons at neutrons, at yung sinasabi ni Doc na umiikot sa kanila na parang planeta, yun ang electron. Ngayon, usually, ang mga molecules, marami silang electrons, di ba, Doc? Yun nga ang nagde-define kung ano ang kalalabasan mo bilang atom o molecule, yung dami ng electrons eh. So, pag iisa lang yung electron nila, yan ang tinatawag na free radical. Tama Free radicals. Or kahit na tatlo, kahit na lima, basta kulang ang pairing, free radicals ang tawag doon. Basta odd number. Yun. Doc. So, kasi bakit? Imbalance kasi siya. Tapos, not stable. So, pag hindi siya stable, ito stable, sisirain niya yun. Didikit siya doon. Ng kapares. Didikit siya doon. So, yun ang free radical. Ngayon, bakit dapat may pakialam tayo sa mga free radicals na to, Doc? Kasi, ang free radicals ay nagsisira sa ating mga skin, heart, circulation, brain, and nagkakos ng maraming chronic diseases. Okay. And, hindi lang yun, siya yung gumagawa ng inflammation, na yung inflammation nagkukos din ng maraming diseases sa katawan natin. Exactly. So, Doc, itong mga free radicals na to, na-mention nyo, inflammation, di ba? Sa discussion natin tungkol sa sciatica, sa arthritis, lahat yan galing sa pamamaga sa loob eh. Yun yung inflammation, di ba? Yes, sir. Okay. Doc, itong mga free radicals po na to, ano po sila? Paano sila pumapasok sa katawan natin? And more importantly, paano kaya natin maiiwasan, malalabanan? Okay. Ang free radicals, meron naman tayong free radicals sa katawan. Kasi ang free radicals, gano'n siya, byproduct ng mga process natin like yung Krebs cycle. Di ba? Pag naglaghap tayo, may oxygen. Tapos may sugar, glucose. Pupunta siya sa cell. Ang ginagawa ng cell, kinukuha niya yung sugar, tsaka kinukuha niya yung oxygen para magkaroon ng carbon dioxide, water, tsaka energy. Doon nagkumuha ng energy. Ilang thousands, ilang millions ang process natin sa katawan, siyempre, magkakaroon ng free radicals. Pero, meron naman tayo antioxidant. Ano naman yon? So, ang free radicals, pangit. Ang antioxidant naman natin, maganda. Meron tayo sa katawan natin. So, ito, i-ensure niya, parang check and balance. Kuwari yung factory, naglalabas tayo ng products, tapos may konting pangit na product, yun, yung antioxidant, yan ang nagpo-protect sa atin sa free radicals. That's number 1. Number 2, kapag pumasok yung mga virus, bacteria, or cancer sa katawan natin, ang katawan natin, nagbibigay rin ng mga free radicals sa inflammation
papunta sa kalaban para masira ito. Hmm. So, kung konti lang, maganda ang free radicals. Pero kung naparami na, naku, may problema na yun. Okay. So, na-mention niyo, Doc, yung mga keyword diyan, free radicals Yes. tsaka antioxidants, Yes. binabalanse nila yung isa't isa, di ba? Yes. Kahit sa mga patalastas, maririnig natin, antioxidants, pag sa mga vitamins tsaka Yun. prutas, good, free Yun. radicals, Mm. bad. Bad. Ano yung mga examples ng mga sakit-sakit pag nasobrahan tayo sa free radicals, Doc? Na-mention nyo kanina yung mga diabetes, mga ganyan, yung mga inflammation. Mm. Ano yung from mild siguro to severe na pwede nating i-expect kung masosobrahan? Okay. Almost lahat. Almost Almost lahat. lahat. Kaya nga, yung kasi ang except syempre pagka na-fracture, iba naman Mm. yun, di ba? Pero almost lahat. From lahat ng chronic disease like diabetes, circulation, yung circulation sa brain, yung mga Alzheimer's, dementia, sa heart, atherosclerosis, sa pancreas, diabetes, liver cirrhosis, fibrosis, and kidney problems, etc. Lahat po yan apektado ng free radicals. Okay. So, Doc, madalas din nating marinig yung mga free radicals tsaka antioxidants sa konsepto ng cancer. Totoo po ba ito, Doc? Totoo yun. So, balikan pa natin kung anong mga cause ng free radicals. Okay. So, number 1, ang free radicals ay caused by yung normal metabolism, pero may nagpapabilis doon. At ang paborito natin ay yung mga processed food, sugar, sunlight. Pag sobra, sunlight, pangit sa skin natin, di ba? Dahil may free radicals din. Tapos, mga alcohol, yung mga paninigarilyo, lahat ng bawal. Alam natin. Tapos, kulang sa tulog, stress, di ba? Lahat yan, nagkukos ng free radicals. So, yung free radicals na yan ay nagsisira. Parang apple eh. Pag pinuto mo yung apple, tapos mangingitim na siya. Yun ang free radicals. Oxidation kasi yan eh. Oxidation process eh. Kaya nga lang, kailangan natin antioxidant. So, ngayon, naglagay tayo ng lemon. Naglagay tayong lemon. So, paglagay mo ng lemon, yan ang antioxidant. Yan ang kasi ang antioxidant, siya yung nagbibigay ng free electron sa unpaired electron ng free radicals. Nagiging stable. So, ito, sa piskin nito, ligay mo lemon. Dito, wala. Mas mangingitim ka agad ito kaysa sa ito. Siyempre, maumos yung lemon, then mangingitim ulit. Pero, imbis na, kuwari, ito, through years, ito, tumanda ka na ng 60 years old, dito, at tatanda ka ng 90 years old. Hindi mas maganda. Ngayon, to your question na cancer, yes. Kasi, ang free radicals, okay, gagawa siya ng inflammation. Yung inflammation kasi, nasabi natin dating episode, yung cells kasi, meron siyang bilayered ang cell. So, meron siyang receptors. Kukuha siya ng energy, kukuha siya ng glucose, kukuha siya ng vitamins, minerals, tapos gagawa siya ng energy dito, then lalabas ng byproduct. Yung byproduct, nilalabas. That's natural. Pero pag inflame ang cells natin, pag pangit ang cells natin, siyempre pangit ang buong katawan natin, 70 trillion ang cells noon. So, pag inflame ang cells, bilayered yun, namamaga, mas umikli ang receptors, mas konti ang pumapasok na vitamins, minerals, etc. Hindi gumagana ang energy dito, konti lang. Tapos yung mga byproduct nila, hindi lumalabas. So, dalawa lang kinahihinatnan nun. Number 1, the cell dies. So, yung cells, pag namatay, ay aging process yan. Pagtatanda. So, pagtanda sa brain, dementia. Pagtanda sa heart, atherosclerosis. Pagtanda sa lapay, diabetes. At so forth. Tapos yung isa, nagtatransform, nag-mutate, nagiging cancerous. So, almost lahat ng cancer, galing rin sa free radicals and mutation ng inflammation. Siyempre, hindi namang yan lang dahilan. Siyempre, may genetics factor. Pero, nagpapabilis siya at nagpapadagdag. Kumbaga, yung risk factor mo, tatay. Yes. At kung may duda pa kayo, yung sa sinabi ni Doc na yung pag hinati mo yung apple at pinabayaan mo ma-expose, yung parang mabubulok siya, di ba, Doc? Oo, yes. Parang siya maingitim. Mm. Kung gusto nyo sample sa tao, yung mga driver na tipong pag umaga, nasa isang side, kunyari NLEX ang biyahe niya, tapos kalahati ng mukha niya yung exposed sa araw, Tama. maniwala kayo, sa loob ng ilang taon, mas matanda yung kalahati ng mukha niya kaysa dun sa kanan. Nangyayari talaga yon. Tama po yun. Kung napapanood nyo yung kalaban ni Batman, si Two-Face, hindi naman ganun kalala, pero medyo parang magiging ganun yung epekto. Okay. Doc, ang daming risk, di ba? Yes, sir. And na-mention nyo, galing sa masasamang habits itong mga to. Tama. Bisyo, pagod, puyat, stress, Yes. masamang kain. Yes. Eto, paano naman po natin mapapababa or mababalanse itong mga free radicals nang makaiwas tayo sa mga
pangit na sakit, tsaka maagang pagtanda. Okay. So, lahat ng bawal, tanggalin. Mga alak, mga sigarilyo, tapos yung mga droga, tanggalin natin. Tapos matulog kayo, di ba? Then stress, siyempre, dasal tayo. Maniwala tayo sa kanya. Tutulungan kanya. So, tanggalin mo lahat ng stress. Okay? Then, tanda mo, lilipas din yung stress. Pero pag na-stress ka, pag nagkasakit ka, hindi lilipas ang pagkasakit mo. Di ba? Ngayon, after that, tamang gulay. Yes. Tamang gulay. Tamang pagkain. Gulay, konting fruits, tapos isda na hindi prito. Kasi pag prito mo yon, oxidized na rin yun. Kahit healthy sana yung Oo, prito mo kasi. Oxidized na rin yun. Then, konting red meat, tapos chicken, steam, yun, napakaganda. So, good food. Lalo na yung mga blueberries, yung mga... Tapos, pag hindi mo natin kaya, siyempre, ang bilis ng lifestyle natin. Tuk, ang hirap pagluto ng ganito. Iwas ka sa processed food. Bili ka ng mga kantin, may mga ibang kantin lutong bahay pa rin yun Yes. Then, after that, pwede ka mag-inom ng mga supplements. Kaya sabi ko nga, minsan, yung mas murang karinderya, mas maganda pa yun para sa'yo kaysa sa restaurant, dito. Tama. Yes. So, mga supplements, Doc, yung mga nagkla-claim na marami silang antioxidant, effective po ba ito? Okay. Ang pinakamagandang antioxidant, siyempre, vitamin A. Okay? C. E. Mga polyphenols. Tsaka glutathione. Ano ang polyphenol, Doc? Okay. Ngayon ko lang narinig Okay. Ang mga polyphenols, yung mga sa big berries na may kulay, di ba? Yun, napakaganda nun para sa pag-inom natin. Rich kasi sa vitamin C, tapos siya yung nagdo-donate ng electron at maganda pa sa buong katawan natin para sa circulation natin, para sa buong katawan natin. Yung Para polyphenols, yes. doon pumares yung free radical, hindi sa katawan. Yes. Tapos, isa sa pinakamaganda, dalawang maganda na diet is Mediterranean diet. Sarap yan. Tapos, rich in oil, yung fish oil, gano'n, di ba? And mga vegetables, di ba? Tapos, Korean diet. Talaga na. Kasi in Korean, yung food na, number one, fermented, probiotics. Tapos, may isa pa, yung rainbow food na kulay. Kasi may red, orange, which is carrots, tomatoes, red, orange na. Yellow, konting banana, at yung mga pipino. Tapos, red, orange, yellow, green, yung mga spinach, di ba? Mga gulay natin, mga green leafy cabbage, di ba? Tapos, blue, indigo, violet, lahat yan, mga berries. So, ang ganda nun. Lahat yun. Yun ang kakainin natin. Napaka-nutritious at napaka-balance. Korean na, Doc. Yung bibimbap, medyo makulay yun. Yes. Kaso may oras ka bang gumawa, no? Yun lang. Pati yung sangyupsal hindi yata kasi maraming pork. Pork. Okay. Yun. Meron pa ba kayong ibang advice tungkol sa free radicals, Doc? Okay. So, eat, drink, healthy, exercise, para babawasan ng stress, then sleep well and tanggalin mo yung mga stress. Okay. So, ang daming sakit na maiiwasan basta pababain natin yung free radicals. Yes. Alright. Dami nating natutunan. Thank you, Doc, for your advice as usual. And in behalf of my medical director, Dr. Anthony So, this is Glenn of Medico.ph saying stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!